Boying Rimulya dumaan sa napakaraming operasyon sa puso. Ang sabi ngayon ni Boying, nagparamdam, he's in good shape. Naku, wag ka lang magpakampante. Ha? Kasi yung mga ganyan, naku, bibihira lamang ang naisasalba. Lalo na pag dumaan na sa ganyang mga bypass. Naku po. Tsaka yung mga ginagawa mo, naubod na kasamaan, ha? Yun bang batas, babaliin mo, bendalo yung sistema, naku, kakarmahin ka talaga niyan. Isang magandang araw mga kababayan natin. Good morning po sa ating mga kababayang nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na po yung mga kababayan nating OFW, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa Sir Co-op Channel. No? Happy New Year po sa ating mga kababayan, mga solid DDE supporters. Nako mga kababayan, ito po yung balita ngayon. Nako, ha? Ito pa lang si Boying Rimulya ng Ombudsman, mga kababayan, ay umamin na siya ay mayroong malalang sakit. Naku po. Ha? Inamin niya mismo na nagkaroon siya ng bypass operation. Naku, ito na siguro sinasabi na ang gaba talaga niya magsaba. Ha? Nagkaroon ng bypass operation. Pagkatapos pala ng bypass operation niya, ha? Nagkaroon pa siya ng leukemia. O, kaya pala, nangingitim itong si Boying Rimulya, mga kababayan natin. Ito na ngayon sinasabi. Siguro nga, tama talaga siguro yung ni Cara David. No? Na may susunod na naman kay Congressman Ako. Tapos ngayon, biglang nagparamdam. Kahapon, nag-vlog tayo na nasa na nga ba si Boying Rimulya? Tuluyan na nga ba nagpahinga? Tapos ngayon, biglang nagparamdam itong si Bendalo. Sabi niya, he's in good shape daw mga kababayan. Totoo kaya yan? At ang sabi rin ng kanyang utusan niya, si Clavano, na nag-golf lang daw si Boying Rimulya. Bantakin mo yun, nag-golf. Sino yung... Yang alam namin, yang si Boying Rimulya, Mr. Press Conference yan. Para yan siyang si Anticlear Castro. No? Hindi nakakatulo hanggat hindi nagpapakita ng yung kasinungalingan sa taong bayan. Kasi nga, walang ibang ginagawa, babaliin ang batas. Gagawa talaga siya ng sarili niyang batas na siya lang talaga ang may kapangyarihan. Ngayon mga kababayan, panoorin natin itong video na kuha mismo ito sa interview ni Lucy Cruz Valdez, mga kababayan. At dito natin makikita na talagang matindi ang pinagdaanan nito. Karma na nga siguro talaga yan. Physical challenge mo, yung health challenge mo. Ano ba nangyari sa'yo nun? Noong 2023 na-diagnose ako sa puso, na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, 5. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow. At dito ginamot rin ako. Ako'y sa ilalim ng treatment, cancer treatment sa doktor, dito sa St. Luke's BGC, Global. Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Chemotherapy, 2 cycle, tapos total body irradiation. Irradiation. Tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow. Para palitan yung bone marrow. Yun ang pinaka-factory ng dugo. Kaya ang dugo ko ngayon ay hindi na yung dati kong dugo. Ito yung dugo na galing sa aking anak.
Oh, so yung anak mo yung Anak ko, full match kami. buti Kaya na lang. naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Oo, you look good, Thank you. actually. Yan na talaga siguro yung gaba na dili magsaba. Oo. Pero, makikita mo sa video na yan, talagang kampante pa siya, no? Na siya ay nagkasakit, naoperahan, nagkalukemia, at sabi niya, gumaling na daw siya. Aba, ngayon, magtataka naman ito mga kababayan natin at talagang hinanap siya. Kasi kung in good shape siya, dapat nandyan ka na nagpa-presscon. Malapit na yung February, mag-lift na yung ban ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mahuhuli ka na niyan. Kasi itong mama na to, walang ibang ginagawa talaga kundi humaharap talaga sa mga mainstream media. No, nakikipagtalaktakan, nagbibigay ng mga mensahe. Di ba? Tapos dito sa video na to, makikita mo bayan na ang rason pala ng pag-iwan o pag-abandonan niya sa being a Justice Secretary, ang dahilan pala is yung kawalang parusa na daw. Impunity, kawalang parusa na. Kung baga, wala daw nakakasuhan dito sa mga anomalyang flood control. Sure, oy. Yun talaga yung dahilan. Tapos nung tinanong siya mga kababayan, paano mo nasabi na impunity na walang kaparusahan na yung mga nangyayari ngayon sa gobyerno Bongbong Marcos? Aba, ang hinalimbawa niya mga kababayan, etong si Saldico na naman. So, ibig sabihin, si Saldico pala ang naging dahilan kung bakit inabandonan niya yung pagiging Secretary of Justice at lumipat siya being ombudsman. Naku po. Kitang-kita talaga mga kabayan na sa video ito, ang kasinungalingan, no? Yung pagsisinungaling ng isang Boyeng Rimulya, tsak, makikita mo sa video na to. Halatang halata na nagiging lamang si Zaldico, nagiging collateral damage. Kasi kung sinasabi niyang walang kaparusahan, impunity of corruption, bakit si Zaldico hindi mo maipakulong? Nandyan ka na sa ombudsman. Nasaan na ngayon mga sinasabi mong impunity of corruption? Gayong wala namang nakakasuhan sa mga talagang involved dyan na mali-maleta, na bilyon, trilyon yung ninakaw sa flood control projects, sa napakalaking anomalya na yan. Kung impunity ang dahilan, ang rason mo, dapat hinahunting mo na yan si Zaldico. Dapat ura-urada yan kasi malaking iskandalo to eh. Kung talagang involved si Zaldico at si Tambaloslos, bakit ginawa mong state witness? Yaang si Martin Romualdez. At kung talagang impunity of corruption ang pinaglalaban mo na walang kaparusahan na, kaya iniwan mo, inabandona mo, etong Justice Secretary at lumipad ka sa ombudsman, bakit walang nangyayaring nakasuhan? Hinahanap ng taong bayan kung sino talaga yung leader, yung mastermind. Pati ang Pangulo, parang absuelto, walang kinalaman sa mga nangyayari. Kung saan, siya naman lahat na pumirma. In every line item, sa GA budget sa 2025, siya lamang nakakaalam. Di ba? Dito mo makikita mga kabayan na puro lang salita. Titirahin niya si Zaldico na siya yung dahilan, no, na kaya lumipat siya sa ombudsman. Pakitang tao lang for publicity para mayroon siyang ma-pinpoint na tao para sabihin hindi niya talaga pinilit na lumipat siya sa ombudsman. Ang taong bayan alam na alam naman. May previous cases ka pero talagang binabali mo yung batas. Sinabi ng Korte Suprema, hindi ka qualified, pero nakaupo ka dyan ngayon. Di ba? Kasi, alipuris ka ng presidenteng bangag. Nandito na lahat, no, yung script ninyo. Sabihin mo na lang na kaya ka lumipat dyan sa ombudsman kasi Ang sinasabi ko rito, Lucci,
the impunity of corruption started when the ombudsman fell silent. Nung wala na talagang naimbestigahan, wala na talagang naging trabaho na nakikita ng tao, parang nakikita rin ng mga nag-aabuso ng poder, wala namang check sa atin, gawin na natin itong kalokohan na to. Nagkaroon ng impunity yung corruption eh. Isang dahilan niya kung ba't ginusto ko nang pumunta rito. Kasi nga, sa DOJ, nung ako yung secretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Sino yun? It's too vague. Saldi ko. Nakialam siya sa amin eh. Paano nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Eh, hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga ako pumayag. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta ano yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yan, komplikado yan, Luchi, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman, ayoko na nito. Kasi hanggang dito, napapasok na ako eh. Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Paano pa yung iba? Napapasok? What do you mean? I'm sorry for the terminology. Walang takot eh. Hindi na takot. Bali wala. Basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. As in, pinapakialaman nila Oo, yung na pinapakialaman dapat hands-off sila dyan. Yes. Siyempre, pet project natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. E-gates yan. Immigration counters natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. Anong gusto niya mangyari dapat doon? Gusto niya kanya yung kontrata nung alin? Basta pinakikialaman nila in a sense that it was supplier-driven ang ginagawa nila. Pinipilit nilang ilagay Yung in mga terms tao of nila. reference na sila lang ang papasa sa bidding. Hindi pwede yun eh. Sa bidding ng equipment? E-gates. Oh. Yung nilalagyan natin ng passport para lang magpasok? Why did they want that? Pera. It's just money? Yes. It's not so they can have more Chinese Kasi meron people or whatever. Meron silang kliyente siguro na meron siguro silang kickback. Hindi ko na tinatanong yon. Basta nakita ko, gusto din ang pakialaman yon.